Ayan guys, na-hurt ko yata yung feelings ni Ma'am Eladia. Ayan, sabi niyo, grabe ka naman po sa pusa. Pusakal talaga. Kami may mga alaga din kaming aso, rabbit, pusa, manok, baboy. Magkakalubilo lang naman sila. Lahat sila alaga namin. Wala kaming pinipiling alagaan. Marami rescue, kaya pangit pakinggan na parang peste yung pusa kung tawagin nyo. Laking tulong yan para iwas kayo sa daga. Okay, ito guys, no? Pasensya na kayo Ma'am Eladia, pero hindi ko naman gustong i-hurt yung feelings ninyo. Pero ito naman po kasi pag sinabing pusakal, no, or askal, ay short yan for pusang kalye or asong kalye. And totoo naman, pag matatagpuan sila sa kalsada, edi kalye po yun. So wala naman po masama, no? Actually, askal nga, ginamit nga yan ang pangalan ng isang sikat na national football team natin, di ba? Astig ngayon yung Azkals. Pero yung mga pusakal naman, pagka sinabi kasing pusakal na kriminal, ay parang ano siya, di ba? Parang outlaw. Pero alam niyo ba sa ating Anti-Rabies Act, no, bawal po na pinapabayaan lang natin yung mga alaga nating aso, in particular, sa kalsada. Kaya wag niyo papabayaan yung mga aso niyo sa labas na walang tali or hindi siya kontrolado, kasi bawal po yun at pwede kayong magkamulta ng grabe. Magkano? 500 pesos. So, grabe. Maliit lang yun, pero it's still against the law. Okay, magkaka-record ka. Kasi yung rabies, nakakalat po talaga yan sa buong Pilipinas by means of transmission ng dogs as well as cats, no? So, yung mga pusakal po at mga askal, well, actually, matuturing silang peste. Kasi kung titingnan yung definition ng pest, ay ito ay nagkakos ng epidemic or parang nagkakos ng problems o detriment siya sa human living, no, sa human civilization. So pagka peste, no, pwedeng maging peste ang mga uod o mga, di ba, naninira ng mga halaman, peste yan. Pagka merong mga peste naman pagdating sa nagkakalat ng for example, nagkakalat ng isang sakit, no? Like mga stray dogs, peste talaga yung mga stray dogs kasi they're spreading the transmission of rabies as well as other problems kagaya nga nung na discuss natin mga last videos like heartworms, like distemper, and yung mga parasites sa buong paligid na kakalat po yan. Whether dogs man yan or mga cats na nakakalat, they're really pusakal or askal. And alam nyo, kung kinuha nyo na yan at rinescue nyo na yung alaga nyo na yan galing sa kalsada, edi hindi na nga sila pusakal, hindi na nga sila askal. Kasi nasa bahay na sila. O, pwede nyo silang tawaging ashay o kaya pusahay. At yun nga, tawag nila, di ba? Aspin or puspin. O ayan, kasi nasa Pilipinas na. O so hindi na siya kasada Pilipinas. Anyway, basta yung pag sinabing askal or pusakal, I think it's still a valid term, no, na pwede naman natin gamitin. Kasi depende naman yan sa sa alam niyo yun, yung perception. Like yung word na inchik. Oo. Para sa atin, no, since I was young, yung mga Chinese, inchik naman talaga ang tawag natin sa kanila. But it seemed to be na merong negative connotation niya. So, people are trying to change the word inchik into Chinese or Filipino Chinese. Parang ganyan, iba. Ganon din yung tawag sa mga Indians naman, Bombay. Dahil nagkakaroon ng negative connotation, yung mga Indians na nandito sa Pilipinas, ayaw nang tawagin Bombay sila, kundi Indians, di ba? Or Indian nationals. So, I think yung askal or pusakal ay mga terms naman na I think there's nothing wrong with those terms. They are they define a certain group of dogs and cats. Pero if it's going to hurt anybody's feelings, then sorry. Pero po, yun lang naman po ibig sabihin nun, no? And kung alaga nyo na nga, hindi na nga siya peste. Kasi alagaan nyo na po yan. So kung may pusa po kayo, may aso po kayo, do not let them stray. Kasi bukod nga sa nagkakalat sila ng mga sakit, nagkakalat din sila ng mga basura, kagaya ng pusa na dumating na sa loob ng pamamahay namin kagabi. Tapos, minsan ang baho-baho doon sa may harapan namin, may mga halaman kasi kami doon. Tapos iniihiyan, tinataihan ng mga pusa. May mga regalo kami doon sa harapan from our neighborly street dogs. Lagi kaming mga regalo sa kanila. O mga maliliit silang ganyan kaliliit na mga color brown.
Alam niyo na kung siguro kung ano yon, regalo nila sa amin palagi dyan sa harapan ng bahay. So, bukod dyan, naka-cause din sila ng accident sa mga motorista, biglang masagasaan sa kalsada, di ba? So, if you really love your dog or your cat, huwag niyo silang pabayaan mag-stray. Keep them safe at home. Okay, so pasensya na, Ma'am Eladia. Sorry, at na-hurt ko yung feelings ninyo. Pero yun lang naman ibig sabihin ng pusakal at askal. Nothing, I don't wanna kill them or anything. Hindi naman tayo nag-iisip ng negative. Pero pag peste na po ang isang animal, whether it's a rat, whether it's mga locust, or kahit ano, pagka peste na, alam niyo yung mga rabbits, naging peste ngayon at one time sa Australia, di ba? So, ang dami nila, tapos kinakain yung mga crops nila. So, they were considered pests. Tapos, alam niyo yung mga janitor fish, no? Una talaga, pinapangkain nila ng mga lumot, ng mga dumi-dumi dito sa Marikina River. Eventually, naging pests na rin kasi kinakain na rin nila yung mga tilapia eggs at mga kung ano-ano. And uncontrollable na sila. Sobrang daming tilapia dyan dati sa Marikina River. Anyway, I think everybody has their own preference as to what to call street dogs or stray cats. So I prefer to call them pusakal or askal, and I know a lot of people who still prefer using those terms naman, not in a derogatory way, but just to define it. It's what they are.